Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. We are now officially 8,794 subscribers. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. At mag-iingat po tayo, lalong-lalo na sa mga panahon ngayon. Dahil nga po, bumabagyo, no? Dito sa bansang Pilipinas. Okay, pag-usapan po natin ngayon ay yung kay Mayora Hani Lacuna. Yan ha. Dahil inaano na po natin ay talo na si Mayora Hani Lacuna dahil nga naman po ay namamayagpag na, no? Ayon sa isang survey sa Maynila, si Isko Moreno Domagoso o si Yorme Isko. Okay, meron pong meron pong numbers na ipinakita, no? Meron po tayong dalawang senaryo. Si Amy Marcos wala na po yan. Tatakbo na pong senador yan. Okay, si Manny Pacquiao tatakbo na rin pong senador yan, ha? At si Imelda Papin matatalo naman po yan talaga, no? Ngayon, dalawa pong senaryo, no? Isang senaryo ay si Isko Moreno at saka si Hani Lacuna. Talagang kitang-kita na talong-talo, tambak na tambak tambak na tambak si Hani Lacuna. Kaya nga po sinasabi na nating talo ito. Ngayon, may senaryo 2, no? Papasok si Sam Versosa, isang mayaman na business sa front row yata ito si Sam Versosa, at ito ay may isang nobya na artista. Congressman po ito, party list representative, ay talaga matatalo din po ito. Pangatlo lang po si Sam Versosa, pangalawa po si Hani Lacuna, at syempre, unang-una naman si Isko Moreno Domagoso. Okay, ano po bang ibig sabihin nito? Di po ba? Talagang online survey man o scientific survey man ay talaga namang namamayagpag si Yorme Isko Moreno Domagoso, at as early as now, pwede na natin sabihin na talo na si Mayora Hani Lacuna. Hindi naman po natin masisisi ang mamamayan ng Maynila na dahil nga po ay parang halos wala naman po ginawa si Mayora Hani Lacuna. Ngayon lamang po yan gumagawa na talaga namimigay ng kaperahan sa mga iba't ibang mga sektor, panglipunan ng Maynila. Ibig sabihin lamang ito ay hinahanap-hanap na talaga si Yorme ng mga Manileño. Paano ba namang hindi hinahanap-hanap sa liderato, pakikisama at pagmamalasakit sa tao ay makikita ang kanyang pinagkaiba sa ibang mga namumuno at namumuno sa lungsod ng Maynila. Sabi nga ni Yorme Isko, bakit pa ba siya pinababalik ng tao? Mayroon namang nakaupo. Ibig sabihin nun, isa lang naman ang ibig sabihin, mas epektibo ang kanyang liderato. Ngayon, sinamahan pa siya ni Chi Atienza, no? Hindi kinakailangan maghanap ng tao o hindi kinakailangan pabalikin at hanap-hanapin siya. Nakakarami kung epektibo naman at nahihigitan ang nagawa niya sa kasalukuyang nakaupo. Ayon sa latest survey, aani ng 85.4% si Yorme kung one-on-one ang kanilang magiging laban na nakupong alkalde. 83% naman kung tatlo silang maglalaban nila Sam Versosa at Hani Lacuna. Ibig sabihin po nito ng mga numerong ito ay talagang tambak na tambak naman si Hani Lacuna. Ibig sabihin, talong-talo na po siya. Kitang-kita na kahit na pagsamahin ang magiging boto ng dalawa at kahit padoblehin pa ay hindi talaga ito obra kay Yorme Isko Moreno Domagoso, at ibig pong sabihin ay talo na si Mayora Hani Lacuna. Kaya naman ang sigaw ng mga taga Maynila, Yorme, bumalik ka na. Okay, yun po kayo po ba, ano po bang mas gusto nyo, no? Si Mayora Hani Lacuna o si Yorme Isko Moreno? Paki-comment lang po dyan kung ano po ang naalala nyo na nagawa ni Yorme Isko Moreno. No? Ako, naalala ko yung Lagos Nilad. No? Parang wala pong naging mayor ang nakapagsilbi, nakapagpaganda ng Lagos Nilad. No? Yung underpass, pero ngayon, recently, parang wala na. No? Ang isa pa dyan, yung
malapit sa City Hall, Liwasang Bonifacio, no? Liwasang Bonifacio ba 'yon? Yung Bonifacio park diyan, no? May ano pa, water fountain, no? Tapos napaliwanag niya, maraming mga coffee shop diyan, no? Marami pa po siya nagawa diyan sa Espanya, no? Nalagyan niya ng mga Wi-Fi spot, no? Doon sa mga terminal, no? Sa mga waiting shed, etc. So marami pa po nagawa si Yorme Isko Moreno sa Maynila. Kayo po ba, ano po bang naalala nyo, no? Na nagawa ni Yorme Isko Moreno at talagang kitang-kita naman bumilib ang mga ibang tagalugar diyan sa Maynila, no? Inaasahan natin, no, sa mga sa darating na pagsisilbi niya sa 2025, unang araw pa lang niya ay talagang makikita mo na baka nagto-traffic na yan, baka nakalabas na yan sa kanyang opisina, baka naman inaayos na niya ang mga benepisyo ng mga estudyante, ng mga senior citizen, mga lolo, lola diyan, mga PWD, at kung yung mga traffic na yan, ayusin na niya. Yung mga lugar na talagang kadumi, kadugyot ngayon, kadugyot ngayon, ay talaga namang aayusin ni Yorme Isko Moreno. Kaya nga dapat, tulungan po natin si Yorme Isko Moreno na bumalik diyan sa Maynila. Pero alam nyo, tapos na po ang eleksyon. Exaggeration lang naman po yun. Pero tapos na po ang eleksyon, ayon sa mga survey po na nabanggit natin, no? Online o scientific, ay talagang panalo na si Yorme Isko Moreno. Hindi natin masisisi ang mga tao dahil naramdaman nila, no, ang pakikisama ni Yorme Isko Moreno, ang pagsisilbi sa kanila, no? Ang paglalakad, biyahe ng hating gabi, no, ng mga 10 oras ng gabi upang makita ni Yorme Isko Moreno ang kalagayan ng Kalakhang Maynila o ng Maynila, no, syudad ng Maynila, para naman kinabukasan alam niya ang gagawin niya at hindi po siya nabobola-bola ng mga kapulisan, ng mga barangay tanod, ng mga kapitan, no. Alam niya mismo, nakikita niya, no, kaya nga po napapaganda niya ang Maynila dahil nga po dito. Kung yung iba-iba lang diyan, wala, pang-opisina lang talaga. Recently lang sila lumalabas, maano sa baha. Pero aside from that, noong mga panahon na kinakailangan talaga ng Maynila, ang kalinga ay wala talaga. Ngayon lang po yan. Siyempre, pag ito ay nanalo, pag nanalo po ang mga mayora troops, no, o mga tropa ng mayora, asahan nyo, no, first 2 years again, next election, after the election, wala na naman. Dahil nga po ganun ang estilo nila. Pero si Yorme, unang araw pa lang, ay talagang magtratrabaho na siya. O sige po, hanggang dito na lang po mga kaibigan ko, Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.